This episode is brought to you by Jowa Tesla Car Accessories. Ang car air conditioning po natin ay very similar dito sa spray paint. Meron po itong pressure sa loob, tapos meron din itong chemical sa loob which is yung pintura. Tapos meron siyang nozzle kung saan lalabas yung pressure kasama yung pintura. At actually, kung ito ay i-spray nyo sa kapirasong yero, yung yero na yon ay medyo lalamig din, katulad ng sa aircon. Pero kapag meron pong nasira na kahit isang pyesa dito sa spray paint na ito, ay hindi na po ito magpa-function ng maayos. Kapag nagkaroon po yan ng butas, lalabas yung pressure at saka yung pintura hanggang sa hindi mo na ito magagamit. Kapag nagbara itong nozzle, hindi mo rin mailalabas yung pintura, hindi mo rin ito magagamit. Tapos guys, itong spray paint na ito, once na ginamit nyo at naubos nyo na yung laman sa loob, tapos na ang purpose niya. So, doon po sila nagkakaiba ng aircon natin sa kotse. Kasi yung aircon po natin sa kotse ay nakadesign na mag-i-spray din yung chemical nun, pero doon lang din sa loob para hindi mauubos. At magsacycle lang po siya para dire-diretsong lalamig yung loob ng kotse. Nagagawa niya po yan dahil doon sa mga piyesang naka-install doon sa air conditioning system. At kung merong magluluko doon sa mga piyesa na yon, kahit isa lang, mahihilaw ang lamig ng aircon or tuluyan po itong masisira. So, ganito po nagwo-work ang car air conditioning system natin. Kailangan paandarin mo muna yung makina. Kasi po, hindi gagana ang aircon kapag hindi umaandar ang makina. At kapag umaandar na po ang makina at inon natin itong aircon, ay magsesend po ng signal ang climate control unit papunta doon sa compressor. Yan po compressor ay umiikot yan dahil nakakonect po yan doon sa crank ng makina. Ang nagko-connect po sa kanila ay yung belt. So kapag maluwag po yung belt or naputol yung belt ay hindi po lalamig ang aircon. So kapag yan po ay inon nyo na, yung magnetic clutch doon sa compressor ay mag-a-activate. At isa rin po yan sa pwedeng pagmulan ng sira. Halimbawa, nasira po yung switch ng aircon. Or kapag naputol yung wire na papunta doon sa compressor ay hindi na po yan gagana. Once naman na naka-activate na itong compressor clutch, i-compress na po ng compressor yung refrigerant sa loob niyan or yung tinatawag natin na freon. Once na makompress po itong freon, ito po ay nagiging pressurized gas. Tapos itong high pressure at high temperature na gas form ng freon ay lalabas ng compressor papunta naman sa inlet ng condenser. Ang condenser po ay parang radiator din na gawa sa aluminum. Ito po ay may mga tubes at saka merong mga fins. Diyan po na itatransfer yung init ng freon. Tapos hahanginan po yan ng condenser fan or mga condenser fan para ito lumamig. So kapag ang fan nyo ay mahina or kapag yan ay hindi na umikot, hindi po lalamig ang aircon nyo at pwede rin po ito masira. Tapos yung condenser po natin, kapag naipunan na po yan ng mga alkabok at saka dumi, hindi na rin po yan mapapalamig ng maayos ng mga fan kahit malakas ang ikot niyan. So kailangan din po na nililinis ang condenser para mag-function ng maayos ang aircon. So once na mahanginan po ng mga fan itong condenser, yung high pressure at saka mainit na freon gas sa loob nito ay medyo lalamig at magta-transform naman sa liquid form. Tapos itong medyo malamig na liquid form ng freon ay pupunta naman sa receiver dryer. Ang trabaho naman po nitong receiver dryer ay salain yung liquid form ng freon. Kailangan kasi purong liquid lang ang makakadaan. Sasalain niya po yung mga natitira pang gas form na freon. So itong receiver dryer, naluluma din po ito at katagalan kailangan din palitan. Pwede rin po kasi itong pagmulan ng sira. Once na masala po nitong receiver dryer, itong high pressure na medyo malamig na freon, ay pupunta na po ang freon doon sa expansion valve. Ang trabaho naman po nitong expansion valve ay katulad ng trabaho ng nozzle dito sa spray paint. I-regulate niya yung pressure sa loob para pagbuga nito ay atomized na.
Paglabas po ng high pressure freon doon sa expansion valve, babagsak po ang temperature nito. Tapos ang liquid form na freon na ito ay magiging vapor. Papasok naman po yung vapor na yan patungo doon sa evaporator coil or tinatawag din nating cooling coil. Alam nyo guys, yung expansion valve kuminsan nagbabara din po yan, at kapag nagbara po yan, hindi na po gagana ng maayos yung aircon. So once naman po na pumasok na itong vaporized na freon doon sa evaporator coil, ay palalamigin nito yung aluminum na tube ng evaporator coil. Bubugahan naman po yan ng hangin ng evaporator blower para yung malamig na hangin ay makarating doon sa loob ng cabin. Alam nyo guys, itong evaporator, katagalan dumudumi po ito, at kapag napuno po ito ng dumi ay hindi makakaraan ng maayos yung hangin, kaya yun yung nagiging dahilan kuminsan na nahihilaw ang lamig ng aircon. Tapos may mga pagkakataon din na kapag naluma na itong evaporator coil ay nabubutas ito. Ang solusyon lang po dyan ay kalasin ito. May mga pagkakataon na pwede itong hinangin, pero may mga pagkakataon na kailangan itong palitan ng bago. Tapos guys, paglabas tong freon sa evaporator coil ay babalik na po yan doon sa compressor para mag-cycle po siya uli. So, ganyan po nagwo-work yung air conditioning ng kotse natin. Ang system po na ito ay silyado sa loob, katulad nito spray paint. So, hindi po yan pwedeng mabutas. Kapag nabutas, lalabas po yung pressure at saka yung chemical or yung freon. Kaya kapag may nagbebenta sa inyo ng kotse, tapos sasabihin sa inyo na kulang lang sa freon yan, at kapag kinargahan ng freon ay lalamig na, ay tumawad muna kayo ng malaki, kasi hindi po wala ang freon sa loob niyan kung yaan ay hindi butas or kung walang leak. O kaya naman kapag binibentahan kayo ng ganyan na ayaw lumamig yung aircon, mag-pass na lang kayo para mas maganda, kasi marami naman po nagbebenta ng maayos ang aircon. Alam nyo ba guys na magkakaroon na ng Tesla showroom dito sa Pilipinas sa may BGC? Kaya ito pong sponsor natin from Taiwan na Jowa ay unti-unti nang nagpapakilala. Kasi guys, nagpo-provide po sila ng mga high quality Tesla car accessories. At kahit wala po akong Tesla, ay pinadala nila ako nitong sample product na pwede kong magamit kahit na hindi Tesla ang kotse ko. Rechargeable mini air compressor po ito na able mag-pump ng hangin sa gulong ng kotse in less than 4 minutes. Ipoprogram mo lang kung ilang PSI ang kailangan mo at automatic na po itong nagsha-shut off basta narating niya na yung program nyo na PSI. Magagamit nyo rin po ito sa gulong ng motor, ng bisikleta, tapos may mga kasama po itong accessories kung sakaling gusto nyo itong gamitin sa bola, tsaka sa inflatable pool. Pwede po kayong direktang mag-order sa official website nila na nagpa-flash sa baba ng screen. Free shipping po yan basta umabot sa $120 ang o-orderin nyo. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin at meron kayong gustong idagdag, ay welcome po kayo na ilagay yan sa ating comment section para mas humaba yung kwentuhan. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!